Oras pa natin mga kabombo, 28 minuto makalipas ang alauna po ng hapon at sa mga sandaling ito mga kabombo, makakasama po natin sa kabilang linya walang iba kundi si Dr. Well Bubis, ang Medical Officer for po ng Department of Health Region 1. Kamustahin po natin ito pong mga sakit, ano na, kumbaga, nauuso kapag ganito po yung panahon na ating nararanasan. Unang-una po sa lahat, binabati po muna natin ng isang mapagpalang magandang araw si Doc Roel. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bumbuhan ay Dugto. Nakakasama niyo si Bombo Justin Fantanilla Rosetta. Ang inyong pagbati, Doc Roel, sa ating mga listeners and viewers. Yes po, isang magandang umaga po, ay isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang madusog na hapon po no sa ating lahat. Nanonood at nakikinig sa inyong programa. Ayan, Doc Roel, over ilang mga linggo na po ang nakakalipas sunod-sunod na binayo ng sama ng panahon ang ating rehiyon dahil kay Krising na ayan sinasabayan pa ng habagat o yung southwest monsoon, yung Dante, yung Emong, and nakaranas po tayo ng mga matataas na pagbaha dito po sa ating rehiyong Uno. Kumustahin po natin una etong kaso po ng leptospirosis sa buong Region 1. Yes po ma'am no. So ang ating pong data no, latest data natin is as of July 12, 2025. Hindi pa po nito nire-reflect no yung mga epekto ng nagdaang bagyo at nagdaang pagpabaha no. Noong July 12, 2025, nakapagtala po tayo ng 92 na kaso po no ng leptospirosis sa buong region. Mas mataas po ito kaysa po no doon sa naitalang kaso natin same time period noong 2024, which is 34 lamang. Yes po, Doc. At dito po sa nabanggit po nating bilang, meron na po bang naitalang nasawi o casualty dahil po sa leptospirosis? Yes ma'am, unfortunately po no meron po tayong 13 na kaso po no ng pagkamatay sa buong Region 1 dahil po sa leptospirosis. Doc Roel, do we expect na madodoble or tataas pa yung bilang na ito kasi nabanggit po ninyo July 12 yung pinakahuli na nakakalap po ng data at ano po yung reason kung bakit meron po bang kahirapan sa pagpapadala ng mga data from different municipalities and cities sa ating rehiyong Uno, Doc Roel? Usually kasi ma'am no, yung ating surveillance data ay kailangan pa po nating i-verify at kailangan pa po nating investigahan no before po natin siya ilabas as final report. Kaya nagkakaroon po ng kaunting lag or kaunting delay po no doon sa ating final report. As per your first question, historically kapag may mga ganitong pagbaha po no, tumataas yung mga kaso natin ng leptospirosis. Kaya ngayon pa lamang po talaga no, pinapataas po natin yung kaalaman para po doon sa mga preventive measure na maaari po nating gawin para hindi po ganoong tumaas no yung kaso natin ng leptospirosis dito sa ating region. Doc Romel, ano ba yung mga preventive measures na ginagawa, yung mga hakbangin na ang kagawaran po ng pangkalusugan para kahit somehow hindi po lalo pang tumaas yung kaso po ng leptospirosis, though hindi talaga kasi maiwasan kasi yun nga nabanggitin po natin na ilang linggo po tayong nakaranas ng mga pagbaha dito po sa ating rehiyong Uno. Yes, tama po kayo ma'am no. Unang-una, napakaganda po na kung ang ating mga kababayan no ay hindi po sila lumusong sa tubig baha ng mga nagdaang calamity po no. Kasi kapag hindi po kayo lumusong sa tubig baha, napakababa po ng tsansa na kayo po ay magkaroon ng leptospirosis. Pero alam naman po natin no na hindi po may iwasan nga po no katulad ng sabi ninyo na may mga kababayan tayo na talagang kailangang lumusong sa tubig baha para po sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Para po dyan, meron po tayong tinatawag na post-exposure prophylaxis para po sa leptospirosis. No? Ito po ay yung pag-inom ng antibiotic na ang tawag po natin no, ay doxycycline para hindi po kayo magkaroon ng leptospirosis. So pero dahil ito po no ay antibiotic, kinakailangan po ng payo o ng reseta po no ng doktor bago po natin inumin para sigurado po tayo na tama yung pagkakainom natin ng antibiotic na ito.
So sa lahat po no ng ating mga kababayan, ang ating pong rekomendasyon ay pumunta po sa pinakamalapit na rural health unit or pinakamalapit na ospital at magtanong tungkol po no doon sa post-exposure prophylaxis para po sa leptospirosis. At titingnan po kayo ng doktor no at sila po ang magbibigay sa inyo ng gamot na ito. Doc Roel, is it safe talaga na inumin itong doxycycline, kahit na hindi pa po tayo nalusong sa tubig baha? Usually ma'am kung hindi naman po tayo lumusong sa tubig baha, wala naman pong exposure no sa maruming tubig, hindi na kinakailangan ng Mhm, doxycycline. Ang nirerekomenda lang po no na mag-doxycycline ay yung mga na-expose po talaga sa tubig baha. mhm, Lalong-lalo na po no yung mga paulit-ulit na lumulusong po no sa tubig baha at yung may mga sugat o yung may mga break po no sa kanilang skin noong sila po ay lumusong sa tubig baha. Ito po hmm, kasing mga individual na ito, no, yung tinatawag natin na high risk individual at malaki ang tsansa na magkaroon po sila ng leptospirosis kapag ka hindi po nakainom ng post-exposure prophylaxis. Doc Roel, sa kapatiran, kaalaman po ng ating mga tagapakinig ano, kailan ba possible na maranasan yung mga early symptoms ng leptospirosis after the day or time moment na ikaw ay lumusong sa, tubig baha, Doc Roel? Yes po, ang leptospirosis po kasi no, may tinatawag tayo na incubation period. So ang incubation period po ng leptospirosis ay usually mga 7 araw po 'no, after nung exposure. So magkakaroon na po 'yan ng mga symptoms katulad po ng, lagnat, yung pananakit po ng kalamnan. May iba po 'no, nagkakaroon po ng pamamantal, paninilaw ng mata at, pamumula ng mata po 'no. So itong mga sintomas na ito, kapagka nakita niyo po sa inyong mga sarili at, alam niyo naman po na mayroon kayong, paglusong sa tubig baha nung mga nakaraang araw, mag-ano na po tayo 'no, magsuspecha na po tayo na baka ito ay leptospirosis. Kaya kung may mga ganito pong sintomas, kailangan na pong pumunta sa mga ospital natin. Doc Ruela, ano ba yung maituturing na mga malalang sintomas ng, leptospirosis at, kapag naranasan ng mga ito masasabi na, delikado na yung kaso ko? Yes, ma'am, ang, isa po 'no sa, malalang puwedeng, ah, mangyari sa isang tao po na may leptospirosis ay yung pagkasira po 'no, ng kanyang mga kidney or ng kanyang mga bato. So kapagka nangyari po ito yung mga kababayan natin, maaaring hindi na po sila makaihi 'no, at maaaring mauwi po ito sa dialysis dahil nga po sira na yung kanilang mga bato. So ang muli po nating paalala 'no, sa unang sintomas pa lang, yung mga mild symptoms pa lamang po 'no ng leptospirosis, ay pumunta na sa pinakamalapit na ospital or pinakamalapit po 'no na rural health unit at health center para mabigyan na po agad ng agarang atensyong medikal at hindi na po mauwi 'no doon sa mga malalalang komplikasyon na maaari pong maidulot ng leptospirosis. Ayan. Doc Roel, pero meron po bang like kung sakali na tayo ay nagkaroon na po ng leptospirosis, meron bang mga gamot na puwede nating i-intake para kahit papaano mapababa yung chance na mauwi tayo doon sa tinatawag na malalang kaso o yung insidente po ng pagkamatay dahil po dito? Actually ma'am, ang gamot po natin dito 'no ay antibiotic. Mhm, So dahil ang antibiotic hindi po 'yan basta-basta iniinom 'no ng walang reseta or walang payo ng doktor. mhm. Kinakailangan po talaga na pumunta po sa mga ospital. So hindi po natin pinapayo 'no na mag-self-medicate yung mga kababayan natin na may sintomas na ng leptospirosis kasi maaari pong lumala pa yung mga sintomas ninyo dahil po sa maling pag-inom ng gamot. So kapag kayo po 'no ay meron ng mga ganitong sintomas, muli ang paalala po 'no, 'wag pong agad-agad na iinom ng kahit na anong gamot. Pumunta po muna sa pinakamalapit na doktor or pinakamalapit na health center para mapayuhan po kayo 'no, kung paano po yung tamang pag-inom ng gamot at kung ano po yung tamang gamot para po sa inyong kondisyon. Ayan. Doc Ruel, matapos po nitong leptospirosis, pag-usapan naman po natin itong kaso na naitala sa sakit naman po na dengue sa ating Rehiyong 1, Doc. Yes, ma'am. So again 'no, ang ating pong latest data is as of July 12, 2025 'no. Hindi pa po rito muli nare-reflect yung effect ng mga nagdaang bagyo po 'no.
dito po sa ating region. So as of July 12, tayo po no ay nagkaroon na ng 340 po no na kaso ng dengue from January 1 to July 12. Based po no sa sandali lamang po ma'am no. Yes po, Doc. Again, so as of July 12 po no, tayo po ay nagkaroon na ng 4,120 na kaso po ng dengue sa buong region. Kung ikukumpara po natin ito, same time period, tayo po ay tumaas ng 83% po no. As of July 12, 2024, same time period, 2,249 lamang ang itala natin na dengue noong nakaraang. Doc Noel, ano ba yung mga usual na mga misconception pag ang pinag-usapan po natin yung sakit na dengue na nagiging dahilan na lalo pa pong lumalala yung sakit na ito? Kasi, di ba, yung ibang mga kababayan natin, ayaw na po nilang magpadala sa ospital kasi pwede namang sa bahay na lang magpalakas, magpagaling, pataasin yung ito pong blood count o plate count at yung at tinatawag nga po na pagkain daw po ng mga pagkain like yung itlog pugo, no? At hindi na lamang po sila nagpupunta po ng ospital, Doc Roel. Yes, yan po ay isa sa mga misconception po talaga no na mariin natin na tinututulan or binibigyan ng pansin kasi ang ating pong rekomendasyon katulad po sa leptospirosis no, kapag ka nagkaroon po kayo ng sintomas ng dengue, ay pumunta po agad sa pinakamalapit na health center at magpatingin po no sa inyong mga doktor. Kasi unang-una ang dengue po ay isang nakamamatay na sakit. At ito po no ay nakamamatay lalong-lalo na kapag ka hindi nabigyan ng atensyong medikal. Doon naman po sa mga home remedies katulad po ng pag-inom ng tawa-tawa or pag ano po no gamit po ng pagkain po ng itlog pugo, lahat po 'yan ay wala pa po talagang ebidensya or research po no na magpapatunay na ito po ay nakakatulong sa ating pong paglaban sa dengue. Ang mabuting gawin pa rin po ng ating mga kababayan ay pumunta po sa ating mga doktor kasi sila po no yung nakakaalam kung ano po ang mga pwedeng ibigay na gamot, mga pwedeng ibigay po no na medical supplies para hindi po mauwi sa matinding komplikasyon po no ang dengue ng inyong mga kamag-anak or ng inyong mga kaibigan. Doc, ano ba yung mga first na sintomas, early symptoms ng dengue para po syempre malaman ng ating mga kababayan na possible na dengue yung tumama sa akin? Yes, ma'am. Katulad po ng ibang infectious na sakit, no, sa dengue po, maaari po kayong magkaroon ng biglaang mataas na lagnat. At ang lagnat na po na ito, no, ay tumatagal po ng mga hanggang 7 araw. Maaari din pong sumakit yung inyong mga kalamnan, yung inyong mga kasukasuan. May mga iba po tayong pasyente, no, na nagkakaroon po ng panghihina o sakit sa tiyan. May mga lumalabas din po, no, na rashes, butlig-butlig sa ating mga katawan. At yung iba po nating pasyente nagkakaroon po ng pagdurugo ng ilong at pagdurugo ng gilagid. So kapag ka may mga ganito na po tayong sintomas, no, maaari pong dengue yung ating sakit. At yun po ay kailangan ng pumunta sa ating mga doktor para mabigyan po ng medical attention. Doon po sa data na binigay niyo, Doc, meron po bang naitalang mga nasawi dahil po dito po sa sakit na dengue? Yes, ma'am. Unfortunately, no, 14 po ang recorded natin na dengue deaths as of July 12, 2024. At ito po no ay ating talagang tinututukan para hindi na po siya tumaas ngayong taon na ito. Doc Roel, baka meron po kayong mga paalala, panawagan sa ating mga kababayan para maiwasan no na tumaas pa ito pong mga kaso na ito. Though nabanggit nyo nga po na hanggang July 12 pa po yung data at paparating pa yung mga tala na magmumula po sa iba't ibang mga munisipyo at mga syudad dito po sa ating Riyong Uno. Pero kahit somehow sana hindi na po madagdagan ito pong maitalang kaso po na ito, Doc. Go ahead po, Doc. Yes, ma'am. Ngayon pong medyo tumigil na po no yung pag-ulan. Ngayon na po yung time natin para hanapin at sirain po no yung mga pwedeng pangitlugan ng mga lamok na nagdadala ng dengue.
So, lagi po nating tatandaan yung 4 na T: taob, tuyo, taktak, at takip. So, itataob po natin 'no, lahat po ng mga puwede pong pangitlugan at panirahan po 'no, ng mga lamok. Ito po yung mga nakatiwangwang po na gulong, yung mga drum po 'no, na may lamang tubig at yung iba pa pong puwedeng, pagstoran ng mga stagnant water. Itataob po natin ito para mawala po yung mga tubig na ito. After po niyan, itataktak po natin at tutuyuin para sigurado po 'no, na walang matirang stagnant water. And yung last po na gagawin natin ay tatakman. Lalagyan po natin ng takip para hindi na po magkaroon pa ng, breeding site yung mga mosquito natin. So, sa pamamagitan po 'no, ng pagsira ng ating pong mga breeding site ng mosquito, mapapanatili po nating mababa yung populasyon ng mga dengue carrying mosquito at sa gano'n magkakaroon po tayo ng mas mababang kaso ng dengue. So, lagi po nating tatandaan 'no, every 4 o'clock tayo po ay magtaob, tuyo, taktak at takip para iwas po tayo sa dengue. Okay po. Doc Roel, maraming maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po kayo and God bless po, Doc. Maraming maraming salamat po at ingat po tayong lahat.